Go. Mabuhay, this is Emma Tiglao, your Pinipini Pilipinas Intercontinental 2019. I am inviting you to please visit and watch yung mga videos ni Boy Kiko sa nag-feature siya dyan ng iba't ibang cars. So, hello Kuya Orin! So, alam niyo na, i-visit nyo at i-share nyo. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do 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 a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do. Hello! Kamusta? Kamusta? Long time no see sa inyong lahat. Sorry kung hindi ako nakapag-gawa ng vlog sa more than a month dahil grabe, sobrang busy po ang inyong lingkod. Ito na nga, hindi na nga ako nakakapag-ahit na sobrang kabisihan ko sa trabaho sa Billionaire News Channel. Doon po ako nagtatrabaho right now at hindi na rin po ako nasa Net25. So matagal na panahon na, siguro may 4 months na ako nagwo-work sa Billionaire News Channel. So support niyo rin din po yung bagong network na yan. Kasama namin si Pink Web, saka si Miss Corina Sanchez at iba pa. So ayun, kamusta kayo mga kabukito? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Diyos ko, na-miss ko kayong lahat. Sobrang daming nangyari within those days na dumaan. So, ayun. Ano bang chika natin ngayon? Sensya na kung medyo maani sa ilaw. So, try natin sarado para hindi natin maano yung ano. So, ayun nga. Ano bang nangyari? Napagawa ko na si Pogi. Sa 7 days na inistay ni Pogi sa casa ng Geely Santa Rosa, and thank you Lord at naayos. Gumastos kami ng actually ang insurance ng worth 32,000 plus at napaayos naman natin ang ating Geely Coolray na si Pogi Coolray. So ano pa ba? Ikukwento ko na sa inyo yung regarding dun sa pagpapaayos muna. Kasi, ang nangyari, based dun sa naging experience ko based sa naging experience ko, alam mo naman, hindi naman tayo magaling na perfect na magaling sa pagdating sa mga detalyado sa mga pag-vlog regarding sa mga Coolray natin at sa mga side at sa iba pa. So, ang ginawa ko, imbis na magpunta ako sa police, nag-file ako ng police report kasi mostly ganun ang ginagawa, di ba? Magpa-file ka ng police report and at the same time magbabayad ka rin syempre ng fee, ganyan. Ang ginawa ko, para hindi na ako binigyan ako ng tip ng isa sa mga insurance company namin na magpagawa kayo ng certificate of accident. Pag magpagawa kayo ng certificate of accident sa mga attorney at law lang, yun sa mga nagbibigay ng mga notaryo, siguradong mabibigyan tayo. Nagbayad lang ako mga 500. Hindi ko na kailangan pumunta para mag-file ng police report. Hindi ko na kailangan. Ito based sa sinabi sa akin ni insurance company. Nag-file lang ako again ng certificate of accident sa mga nagpapanotaryo. Yun lang ang ginawa lang namin so far. Tapos nung time na pinasa namin ng wife ko na regarding dun sa mga kailangan para mapaayos si Pogi. Well, sa awa ng Diyos, after 7 days, gumanda na. Ang ganda na ng Coolray, nawala na yung gas-gas niya at kung makikita nyo sa video, ito na po siya ngayon. Ayan, ganyan po kalinis at kapulido gumawa si Geely Santa Rosa. So ayun, so magpapaalam lang ako sa inyo saglit at ako ay magpapa-car wash lang at andito na ako sa car wash dito sa amin sa Muntinlupa sa Suki naming car wash
na ayun. So, babalik ako kayo after nito. Palilinis lang natin si Pogi, ha? Be right back. Ayun, natapos na din yung si car wash. Thank you sa AMPM Car Wash. Alam mo, sobrang mura magpa-car wash siya dito sa lugar namin sa Muntinlupa. Kasi inaabot lang siya ng 120. Imagine mo, mini SUV siya, pero sobrang mura ang binibigay na price para sa amin. Sa iba kasi, nasa 150 na eh. Pero ito, 120 lang. So, AMPM Car Wash, thank you so much. So, ayun. So binigyan din natin ng tip. Pero syempre, paano na rin para makilala din tayo na pag palinis tayo ng sasakyan, asikaso nila. So ayun, so balik tayo sa certificate of accident. Alam nyo, sa akin lang kasi napakalaking bagay nung nalaman ko yun, si certificate of accident na yan. At least hindi na siya, hassle free na. Pupunta ka na lang sa attorney, tapos magpapagawa ka lang, ikwento mo lang kung ano nangyari, and that's it. So yun nga, so naipasa namin yung mga requirements regarding dun sa nangyaring gasgas kay Pogi. So actually nga, hindi na nga umabot ng 7 days, mga 6 days lang ang inabot ng tagal na iniwan namin si Pogi sa Geely Santa Rosa. So naayos na siya. Thank you Lord, thank you sa Geely Santa Rosa sa pag-aasikaso niya kay Pogi, and sana hindi na maulit-ulit na yung nagasgasan siya na hindi naman tayong may gawa. Yun yung nakakatakot sa mga sasakyan eh. Alam mo yun, masyado sila nagbibi sa presyo. Meron daw tayong insurance, meron daw tayong so ipa-insure. I know, tulad na sinabi ko sa last vlog ko, nandyan na yung insurance, madali naman, may matatakbuhan tayo, pero yung abala kasi, yun yung inaano ko sa mga kapwa ko, tropang mga motorsiklo dyan, ng mga nagbumotor, ingat. I know na nagmamadali tayo at pagod kayo sa trabaho, but still, ingat kayo. Yun lang naman. So, okay na tayo regarding sa pinagawa natin kay Cool Ray. So ang bagong topic natin ngayon, or mapag-uusapan natin, is yung regarding sa performance ng ating Cool Ray. It's been 3 years. Isakto na natin sa 3 years na yung regarding kay Pogi. 3 years ang natin kay Pogi, ang gamit natin. So far so good. Maganda pa rin ang kanyang performance. Wala pa rin akong masabi. Swerte siguro ako dahil nakakuha ako ng magandang unit, and unfortunately may mga napapanood tayo na kasi biglang namamatayan daw ng makina, and hopefully sa mga kasa nila maasikaso. Please wag yung pabayaan yung mga previous yung, lalo sa mga ahente dyan na porket nakabenta na kayo, pababayaan nyo na yung taong bumili ng sasakyan sa inyo. Wag naman. Kasi kasuhin, kaya swerte ako kay Geely Santa Rosa. Actually, sa shoutout ko din naman si Geely Las Piñas. Magaling din naman talaga ang ginawa din ni Las Piñas. So dalawa na ako pwedeng may puntahan, kay Santa Rosa and kay Las Piñas. So regarding sa ahente, kay Sir Donnie, saludo ako sa iyo. Wala akong reklamo. Kasi kaso mo pa rin lahat. Kahit alam mo kabili na ako, kahit alam mo matagal na akong merong nakaka 3 years na tayo rito kay Cool Ray, but still andyan ka pa rin. Siguro talaga swertihan sa kasa, swertihan sa mga taong nag-aasikaso ng mga ahente. So sa performance ni Cool Ray, wala akong problema. Kay sunroof, okay pa si sunroof. Sa mga salamin ko, pero actually mayroon lang ako isang dahil siguro wala rin akong time, yung dito sa salamin kong to, pag binababa mo, may tunog. Actually, pinakita ko na rin din yan nung nagpagawa ko nung gasgas kay Pogi. Ang sabi nila is may madumi na kailangan linisin. Pero kailangan iiwan ulit. Kaya lang,
mga time na yun, kailangan ko kasi si Pogi sa mga biyahe ko. So, yun ang nangyayari kaya hopefully if maging okay na yung schedule ko, ipapacheck ko, ipapaayos ko pa rin naman ito kay Jilly Santa Rosa. So, Pogi, medyo tis-tis na muna tayo. Kaya ganun na muna siguro ang mangyayari. Busy lang talaga. So, ayun lang naman. Tapos, ano pa ba? Wala akong reklamo, wala akong need na ano, kasi okay pa eh. Ang ganda pa ng performance niya. Pakiramdam ko bago pa din. Bago pa rin sa akin si Cool Ray, kahit even though na 3 years na siya. So, mga nagnanais bumili ng Cool Ray dyan, ang masasabi ko lang, okay siya. So far, so good. So sa mga may mga pag-aari ng mga Cool Ray dyan, ayun nga, syempre may kanya-kanya tayong ahente, may kanya-kanya tayong kasa, and hopeful ako sa mga ahente dyan na nagbenta ng mga sasakyan. Wag niyo pababayaan yung mga past na naging transaction yun na ano, dahil kasi mas kailangan pa rin nila ng tulong tulad namin na pagdating sa may mga problema sa mga sasakyan, kailang naman ang takbuhan namin. Kaya sana, hindi ko naman nilalahat kasi ako nanggaling ako sa isang ahente na magaling naman. Hanggang ngayon inaasikaso pa rin ako. So ayun. So ano pa bang pwede natin pag-usapan regarding kay Cool Ray? Ang sasakyan ko kasi is more than i-close na natin ng 3 years na kasama na namin si Cool Ray. Okay siya. Maganda pa rin yung sunroof. Driving itself, the performance, yung makina niya, maganda pa rin ang takbo. Nakakapag long drive pa rin naman kaming family. Kung saan pa rin naman kami nakakapunta, like Tagaytay, yun nga, sa Bicol. Pero hopefully, kailangan ko siyang matest na mapuntahan ko pa rin yung mga malalayong lugar para malaman ko rin talaga kung talagang dependable talaga ang ating Cool Ray pagdating sa mga long driving. So far naman kasi yun nga, napupuntahan ko lang kasi yung sa Nueva Ecija, yung sa Tagaytay, yung sa Cavite, and syempre yung sa hometown namin, yung sa Bicol. Ang mga knobs, yung mga cambio, yung infotainment, sobrang ganda pa rin, active pa rin siya, yung mga sensors, okay pa rin yung mga sensors. So mga taong bibili, ano pa pwede ko pang sabihin? Sa performance itself, maganda talaga. Maganda talaga si Cool Ray. Ngayon, may dumating na ng bago. May mga naka-display na sa mga kasa dyan sa mga Geely. Ang Geely Cool Ray 2025 edition, na which is sa atin bago. Pero pagkaalam ko, sa abroad is matagal na yun. Siguro mga 2 years nang binibenta yon. So, parang sinasabi natin na bagong luma. Parang ganun ang nangyayari. Ang bagong Cool Ray, ang ganda, napaka-angas ang dating. Mas maganda ngayon ang dati kasi 3 cylinder. Ito 3 cylinder na to. As far as I know, I'm not expert pagdating sa mga, sabi sa inyo, sa mga pagdating sa mga sasakyan. Ang sinasabi ko lang sa is based on my experience. Ang alam ko kasi ang bagong Cool Ray is 4 cylinder na. Mas mataas ang torque kaysa rito. Nasa 170 something na ata yun. But the price itself, tinanong ko kay Sir Donnie yan sa aking agent, which is never nagbago. It's still 1,200, 1.2 plus. Pero ang akin lang siguro i-close na natin sa 1.3 kasi parang 1.299 ata yung ganun. Yun ata yung price na nakita ko at ang sinabi sa akin ni Sir Donnie. So pag-aralan yung mabuti, watch vlogs regarding the new Geely Cool Ray. Wag kayong basta-bastang bibili dahil napanood nyo. Although ako kasi, yun ang fault ko nanood lang ako. Pero fortunate ako at nakakuha ako ng magandang unit na never ako nagkaroon ng problema for sa 3 years na darating. Watch lagi ng mga expert regarding sa mga vlog regarding sa new Cool Ray, mga pros and cons niya.
kung sa akin kasi sulit sa prices, sabihin natin 1.3, pero ang daming features nung bagong Coolray. Ang ganda na lahat, binago na yung loob, pati yung labas ibinago na. For ano pa rin yung tambucho niya is 4 na cylinder pa rin, lahat yun gumagana. Hindi minor ang change, major ang change nila kay Coolray. So maganda, pero the best way for you to know kung okay yung car is you have to test drive the car and learn it from yourself. I-feel nyo every minute of it, na habang tinetest drive nyo yung kotse. Pumunta na kayo sa mga Geely branch, kung saan man sa inyong pinakamalapit, go there and you decide if you're going to buy it or hanap kayo ng mas dependable na unit for you. Ako kasi pinag-aralan ko to, ni-review ko, yun nga lang mali ko is hindi ko na test drive, but fortunate ako at nakakuha pa rin ako ng isang magandang unit. So, ito na naman, natapos na naman tayo sa isa na naman bagong vlog. Please like and subscribe sa mga subscribers ko. Thank you so much for your support, sa mga comments nyo, sa mga suggestions nyo. Don't you worry po, isa-isahin po natin lahat yan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe and help a small vlogger like me na kaya ko kayong i-update from time to time regarding if you're lalo sa mga hindi pa ng Geely owners na gustong malaman. Watch my vlog. Oo. Napakasimple lang naman yung vlog ko. Ayoko na masyadong scriptless tayo. Hindi tayo gumagamit ng siguro inaano ko lang is kung anong pwede nating mapag-usapan for every vlog. So, ayun. Thank you so much. At sorry at kailang ako nakapag-vlog ulit, but don't you worry. I will make sure na magkaroon ako ng time para i-update kayo every week. Laki na ng utang ko sa inyo. Please like and subscribe to my channel, Boquitos Vlog. At sa mga taong hindi pa nakaka-subscribe, please do subscribe, like at pusuan nyo na rin po. Comment lang po. So kung may mga comments kayo or may mga suggestions kayo na regarding pwede nating itatopic natin. Have a great day and God bless.